Nako, heto na po mga kabayan, maghiring ka mag-isa. Sumabog sa galit. Nako, SP Alan Cayetano sinuplak si Erwin Tulfo. Halatang guilty si Tulfo. Soto Gatchalian. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ng ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, si Jose Claire Castro, ayan mga kabayan, eto po ang kanyang pinakabagong pahayag. No? Sabi po dito, kayo, walang ginawa, kayo pa ang reklamador. Siya pa ang sasabihin ninyong walang ginagawa. Ayan mga kababayan, ang presidente daw sinabihan na walang ginagawa. Sa kabila ng pagtatrabaho ng presidente, nagpintura na, nagbasa na ng libro para sa mga bata, mga kababayan, nag-inspeksyon na ng kung ano-ano pang ginagawa. Siya pa ang sisisihin natin. Huwag niyo naman sisihin yung Pangulo. Diba? Ang dami nga pong ginagawa ng Pangulo pati nga po yung, di ba? Kasi hindi po ito mangyayaring lahat ng ito kung hindi po. Kung ito po ay pinigilan nila. Kasi nga po hindi nila pinigilan, no? Kanila pong pinayagan, di ba? Sobrang dami ng ginagawa ng Pangulo. Pati sigurong pagnanakaw ay ginagawa na rin mga kababayan. Diba? Kasi sabi nga po ng 18 Marines ay nag-deliver sila sa Ilocos mga kaubayan. Diba? Ay kayo na raw ang walang ginagawa. Kayo pa ang reklamador. Wag na tayong magreklamo. Yan ang gusto mo. Hayaan na lang na magnakaw. Hayaan na lang na ubusin ang kaban ng bayan. Ay nako Claire. Yan siguro ang pinaka-bobong komento na narinig natin mga kababayan na wag nang magreklamo ang taong bayan. Okay lang sana, di ba? Kung maganda ang ating kalagayan ngayon in terms of economy, leadership, wala eto wag mo nang ikaw Claire, dapat magbago ka na no? Wag mo nang ipilit yung palaging masipag ang Pangulo kasi sa sobrang sipag ng Pangulo, no? Negative 15 na ang kanyang satisfaction ratings. Tapos okay lang sa'yo, di ba? Di ba okay lang sa'yo, Claire? Negative 15 na ang satisfaction rating ng Pangulo, pero ikaw sinasabi mo palaging nagtatrabaho ang Pangulo. Okay ka lang? Di ba? Dapat hindi mo tanggapin yan. Sabihin mo, stay ka lang. Bakit negative 15 Lagi kong sinasabi na nagtatrabaho ang Pangulo. Ayop na yan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Arthur, focus sa pagnanakaw ba? Sabi po dito ni Modesto, sinungaling Claire Castro. Ayan, mahirap pala. Masyadong focus ang Pangulo natin kasi naging negative 15 ang ratings niya. Correct. That's what I'm trying to point out mga kababayan. Salamat Chris at pinaalala mo sa amin. Okay. Sabi naman po ni Pearl, itong si Claire ba parang kindergarten? Di iniisip ang mga sinasabi. Kung tama ba, lutang din to. Oo nga Nasa pattern na yan Claire, masid na kayo ng taong bayan. Correct ka, di ba? Lahat ng kilos ninyo nakabantay na pong taong bayan kasi unang-una a negative 15 satisfaction rating, no? Hindi na po yan hindi na po yung katanggap-tanggap mga kababayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? Just comment down below. Dahil ito papasadahan din po natin itong balitang ito. Ito po mga kababayan, Senator Ping Lacson mayroon pong pahayag patungkol po dito sa mga tumataliwas o ayaw na maging SP si Cayetano. Ito napaghahalatan kayo Bakit? Talaga ito, pakinggan nyo to mga kababayan. Basahin ko po para sa inyo. Sabi po dito, the Executive Department, sila President Bongbong Marcos daw, House of Representatives, sila mga buhaya, Integrated Bar of the Philippines,
law deans, law professors, former Senate presidents, and many others do not recognize Senator Alan Peter Cayetano as the President of the Senate. Ayan mga kababayan. Parang eto nagpakampi na no, nagpakampi. Itong si Lacson. Eto na race back natin to kasi masyado tayong sa Senado for example lang the executive department, syempre sila po ang panguna, sila nga ang sinasabing mastermind, di ba? Yung Department of House of Representatives, yung House of Representatives daw mga kababayan, malamang sila rin yung may mga maleta mga kababayan, Integrated Bar of the Philippines, no? Namalitahan din ba kayo? Law deans, namalitahan din ba kayo? Yan ang tatanong natin ngayon. Former Senate President and many others daw. Ang masasabi ko lang dito mga kababayan, baka namalitahan sila at ayaw nilang maging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, no? Kasi ito, ano bang masama sa pagiging Senate President ni SP Alan kung ipagpapatuloy itong investigasyon sa flood control, di ba? Anong masama diyan? Kayo mga ano pa naman kayo, mga law expert, law deans, law professor, former Senate President, lahat kayo, no? Bakit ayaw nyong ipagpatuloy yung investigasyon ng pamunuan ni SP Alan, no? Diyan po sa flood control. Bakit? Dahil may mga pinapangalanan mga politiko na hindi dapat palang pangalanan, tulad na lang ng presidente, ni Sandro Marcos, tulad na lang ng mga politiko diyan sa House of Representatives. Ayaw niyong pangalanan sila? Bakit? Anong problema nyo? Kayong mga law deans, law professors, di ba? Bakit ninyo sila pinagtatakpan? Kung yan lang ang paraan, no, para malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Nako. Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Gemma, pero pag-accuse na adik na Pangulo, never nyo naman lang kino-question yung Pangulo ng bansa na negative 15. Tapos kayo dyan sa Senate ginagawa nyo very big deal instead of talks and following accordingly sa batas. Hindi kayo public servant, nang gugulo kayo for your self-vested interest at kung sino man may utos. Sabi po yan ni Jem, si Homie. Ayan. Sabi po dito ni Rocky, pero recognize siya ng taong bayan. Correct. Yun ang importante. Huwag niyong i-recognize si SP Alan, pero kaming taong bayan, we will recognize Senator Alan Cayetano as the Senate President na may malasakit sa taong bayan. Ayan Sino ito? Ayan Ang klaro-klaro niyan mga teka lang. Yan diba? Napakaklaro po niyan mga kabayan. Kaya pinagtatakpan talaga nila yan. Diba? Si Soto, si Lacson. Okay daw. Okay na. Okay na mga kabayan. Ubus na yung natin. Kaban. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin ipi-play yung video. Eto po si Senator Erwin Tulfo mga kabayan. Nabahag na ang buntot. At tila parang santo na. Nahimasmasan na. Simula nang sumabog sa galit mga kabayan sa ginawang hearing ng Blue Ribbon. Eto po ang kanyang pahayag. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pag-aaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador, Senator Raffy Tulfo. Ayan mga kabayan, umamin na siya. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal ng isang senador. Di dapat mag-resign ka. Resign ka na.
Oo, dahil tama ka, hindi ikaw ang hinahanap ng taong bayan na makakatulong sa taong bayan sa mga problema namin. Okay? Ikaw ay nakakadagdag pa sa problema kaya dapat mag-resign ka na. Ikaw na nga ang may sabi, yung asal mo ay hindi asal senador. Kaya dapat mag-resign ka na. Diba? Hindi asal senador yung ginawa mo. Biruin mo. Sabi nga ni Senator Peter Alan Cayetano, simula noong martial law, even martial law, hindi siya nakarinig na bibit-bitin, kwekwelyuhan, palabas ng Senado ang isang senador. Sa'yo lang dahil napakayabang mong hinayupak ka. Ngayon para kang santong humihingi ng tawad sa kanila. Huwag niyong tanggapin ang pagpatawag niyong patawarin to. Isa lang ang kapatawaran dyan. Mag-resign ka na, sir. Wala ka nang ginawang tama dyan. O, ikaw na mismo ang nagsabi, di ba? Hindi asal ng isang opisyal o isang senador ang ginawa mo. Mag-resign ka na. Baka magtanod ka na lang. Di ba? Magtanod ka na lang, boss. Kasi baka dyan ka pa. Magkaroon ng disiplina. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Ana, natakot siya yata kay Robin. Ayan, malamang, di ba? Kasi Senator Robin Padilla nagbigay ng kanyang payag. Siya na lang daw. Siya ang bit-bitin mo at kwelyuhan. Di ba? Palabas ng Senado. Kakasa ka ba? Inayupak Erwin Tulfo. Kasahan mo na si Senator Robin Padilla. Di ba? Nako. In the first place, you have no right na ipa-arrest sila. Ayusin mo muna ang gulo nyo sa Senate. If sino ba talaga ang karapat-dapat na Senate President bago ka mag-threat, no? Nakuratan ka sa imong posisyon ba? Inuna ang yabang, pati sa Senate ginawa mong content. Ayan na. Correct mga kababayan, no? Ay, nako. Anyway, ano pong yung masasabi dyan? Just comment down below mga karapin natin. At eto, bago po natin i-play yung video ito, last na po ito mga kababayan. Eto, gusto ko lang i-share ito, Eto pong si Boying Rimulya. Eto po ang kanyang naging payag mga kababayan. Sabi niya po dito, may mga sinabi kasi si Senator Jinggoy Estrada na marami raw kumausap sa kanya tungkol sa mga kaso. Ang sasabihin ko lang sa mga kung sino man ang merong kumausap ay hindi ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay. Aba, nagmamalinis si Rimulya. Ang linis-linis ni Rimulya. Teka lang. Diba? Kumusta na pala yung kaso ni Senator Chis Escudero? Dahil lumipat na po siya doon Bakit wala na po kaming naririnig, no? Patungkol po sa kaso ni Escudero. Diba? Wala na tayong naririnig mga kababayan. Pero dito kay Jinggoy, mayroon na po tayong mga bagong naririnig na naman. Si Senator Chis Escudero, kung kumusta na yung kaso, kinasuhan na ba, na-dismiss na ba, naibigay na ba yung pangako, di ba? So, yun lang po ang gustong maliwanagan sana ang taong bayan, ombudsman. Pakisagot naman po, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Toto, lol, sige kung talagang hindi ituloy kasi kay Chis wish kahit tumalon na siya sa Buwaya team sa Senate, correct? Yung kay Chis, lumipat lang siya, tahimik ka na, correct? Diyan po ang lagi nating sinasabi, di ba? Why ayaw ang Pilipinas tungod ani nila Rimulya? Iyang anak na kuhaan og drugs, daghan kaayo pero na-dismiss ang kaso. Why ayaw? Correct? May araw ka rin, ninayupa ka. Ayon po yan kay Jonathan. Ayan mga kababayan, marami pong nagagalit dito kay Ombudsman Boying Rimulya. At ito na nga mga kababayan, i-play na po natin yung video. Pasok that will cover up the truth. So pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved?
Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? But pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Anong sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Anong sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Edi ikaw na nagsabi, Malacanang, kasama sa plano . Yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag niyong sirain yung kanyang future. Saka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. Hindi lang yun mga kababayan. Ang una pong ginawa, ang una pong ginawa ni Win Gatchalian, mga kababayan, ay nagdeklara po siya. Opo, mayroon po siyang idineklara. Anong dineklara niya? Work from home. Alright ko po. Pero total po sila sa online voting. Pero work from home, dineklara. Agad-agad. Pag kinabukasan, work from home tayong lahat. Ayan na, tandaan po natin yan kasi pwedeng gamitin yan para maka-attend si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada sa gagawing impeachment. Kasi di ba, kung sila makapag-desisyon ng work from home, anytime pwede nilang gawin. Kailangan magamit po yung work from home ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Bato de la Rosa. Di ba? Napaka-unfair naman. Mga senador din yun. Di ba? May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umano. Grabe no? Civil service mga kabayan ang gagamitin nila. Pero kung civil service po ang talagang yung proper, no? Kasi nandyan na po yung kumbaga yung good moral mo, nandyan na rin nakasalalay. Sino po ang mas kailangan tutukan ng civil service mga kababayan? Si Erwin Tulfo na sumabog sa galit na kwekwelyuhan, bibit-bitin si SP Alan, papalabas kung maghihiring. I mean, di ba? Sinabi niya yan, papalabas. Bibit-bitin at kwekwelyuhan. Di ba dapat si Senator Erwin Tulfo ang fokusan ng civil service? Di ba? Kasi tingnan nyo, parang hindi na civilized yung kanyang serbisyo. Di ba? Yun naman yung purpose ng civil service, di ba? Kung ang isang empleyado ng gobyerno ay gumagawa ng kalokohan, hindi naaayon sa kanyang job description, di ba? Kung may paglabag sa batas, may paglabag ng human rights, di ba? Tinututukan yan ng civil service mga kababayan. And I think the more na dapat mag-focus ang civil service ay dito po kay Erwin Tulfo mga kababayan, hindi po dito kay SP Cayetano. Nako, ang dami nyong pautot, di ba? Ay nako. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga kababayan at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.